Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell, nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, bayan po muna ninyo mag-umpisa po ng pasasalamat sa mga espesyal na tao na nagparamdam ng kanila pong pakikiisa sa ating pong krusada at pakikipaglaban laban po sa China. Isa po rito, hindi ko po alam kung meron akong karapatan o kapasyahan na banggitin ang kanyang pangalan, pero bayaan po ninyong banggitin ko lamang ang first name niya, si Kasamang Ben ng Ayala, Alabang. Hindi ko na po sasabihin ang kanyang address, bagamat naparamdam niya po na siya masyadong sumusuporta sa ating pong programa dito po sa Kawal ng Demokrasya. Sa papanong paraan, umorder po siya muna ng 3 libro. At sapagkat ako po'y nandito sa Palawan at sinabi kong matatagalan ng mga 1 linggo sapagkat manggagaling pa sa Palawan ang mga libro patungo pa sa Ayala, Alabang, abay nag-text po siya at sabi niya, kung gano'n, gawin mo 5 libro yan, imbis na 3. At akin na lamang ipamimigay din sa aking mga kaibigan. Nalalaman ko na ang kanyang layunin ay kung paano po magkakaroon ng kadahilanan upang tumulong dito po sa ating programa. Sapagkat sa ngayon, nangangalap po tayo ng mga mangingisda na magpapakitang muli ng isang katapangan upang iparamdam sa mga inchik ng Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Yung pong deklarasyon, maraming salamat Kasamang Ben, at ganoon din kay Miss De La Cruz na sana napapunta sa inyo yung libro. Nanggaling din po yan sa Palawan, mula po dito po sa aking dala-dala mga koleksyon ng libro. Ito po ang ating pong pinagkukunan ngayon ng gagawin po natin sandata sa pagkibaka laban po dyan sa mga inchik sa West Philippine Sea. Ilan na lamang siguro pang libro kailangan po natin ibenta para makabili po ako ng mahabang sandata upang sa ganun pa ako po ay aarestuhin, sinusumpa ko, lalaban ako. Mga kaibigan, yan deklarasyon ng China na huhulihin ang mga Pilipino at iba pang mga banyaga dyan sa West Philippine Sea na mangingisda ay deklarasyon ng giyera laban po sa atin. It is a declaration of war. Why? Because they are now lording it over or showing to the Philippines, to the world, that they are the masters of our own territory at the West Philippine Sea. We cannot allow this to happen. Hindi po natin papayagan ito. Alam po ninyo, huminto na po tayo sa pagiging tanga, bebe, kabingi, pipi at bulag. Maging Pilipino na po tayo na may dangal, may tapang. Ipakita po natin hindi lamang Hong Kong ang meron pong ganyang dangal. Alam po ninyo, nung panahon ni Duterte, nagpalabas ng kautusan ang Beijing, ang Red China, Communist China, sapagkat nasasakupan na po nilang Hong Kong. Matapos na umalis ang mga British, tinurn over po ang Hong Kong administration sa Beijing. Nagpalabas po ang Beijing matapos po ilang taon ng kautusan na lahat ng inchik, lahat ng taga Hong Kong na mahuhuli at magkakaroon ng kaso kinakalan dalhin sa Beijing o sa mainland China at doon lilitisin. Alam po niyo, 4 na milyon lamang ang Hong Kong. Tayo po, 110 milyon. 4 na milyon, kalahati ng populasyon ng Hong Kong nagrally sa karsada, huminto ang kalakalan, pinakita sa buong mundo na ultimo mga pulis, hindi sila kayang pigilin sa kanilang pagrarally na ayaw nila
na mapailalim sa Beijing. Ayaw nila yung kautusan na yan na pag kami nakasala sa Hong Kong, dadalhin sa Beijing. Ito mga kaibigan, merong kautusan ng China, pinaalam pa sa atin, pinaalam sa mundo na kahit na sinong Pilipino na mahuhuli ng China aarestuhin sa ating sariling teritoryo. That is a declaration of war. Bakit tayo nagtatanga-tangahan? Bakit tayo hindi kumikibo? Bakit tayo nagtatawanan at nakikinig pa dyan sa mga maharlika, banat-bay, dyan sa mga sino ba yung mga politiko na nagkukoalisyon kontra gyera, mga duwag, mga traidor. Hindi naman po tayo nagtatapang-tapangan. Pero pag ginaganito na po tayo at sasabihin pa ninyo, bawal maggyera, para po pinalandakan ninyo, bawal maging malangal, bawal maging matapang, Pilipino kami, duwag kami. Yan ang nais natin sabihin, mga kaibigan. Hindi po tayo naghanap ng away. Pero kung kinakailangan banggain ng puwersa sa puwersa, kailangan gawin po natin yan. Hindi pwede ito. Kinakailangan, yan po mga diplomatic protest na yan, pinagtatawanan lamang ng China. Ano po ibig sabihin ng diplomatic protest? Sa mapayapa, diplomatiko at sibilisadong pamamaraan, ipaparating natin sa China na hindi kami sumasang-ayon diyan sa kautusan mo na uhulihin mo mga Pilipino sa loob ng Pilipinas at paparusahan mo doon sa China. Nagpapal kami ng diplomatic protest. Hindi nga po pinapansin yan eh. Kung yung Permanent Court of Arbitration na nagsasabing China walang karapatan na manghimasok sa Pilipinas sapagkat yung mapa mo na gawa-gawa mo lamang ay walang basihan sa kasaysayan, walang basihan sa batas. Hindi naman po natin ginagamit yung pagkapanalo natin. Ang nagiging kabubuhan at katraidoran ng mga Pilipino, ala Duterte, lahat kayo na kumakampi kay Duterte, pagdating sa usapin ng China, ay traidor na Pilipino. Ito ang aking hintuturo. Lahat kayo na pumapalakpak kay Duterte matapos niyang purihin at gawin pa tayong provision ng China, abay kasama kayo sa katraidoran ng nayupak na Dabawenyo ng pangalan ay Rodrigo Digonyo Duterte. Kaya ano po dapat natin gawin? Abay magkaisa po tayo. Sa ngayon, isasantabi po natin ang politika. Kaya nga po, nagdeklara na ako mga 3 linggo na susuportahan ko na si Bongbong Marcos. Bagamat isa po ko sa mga naging biktima ng tatay niyang diktador, ng sa akin pong pagiging pamamahayag, ay isa ko sa kanyang pinapreso sa kasalanan ng pagkaroon ng malayang pag-iisip na tinawag niya po kami ng mga komunista. Hindi ko po alam kung ano ang masama sa komunista. Kung ang Pilipino hanggang ngayon galit sa Communist Party, galit sa NPA, at hindi galit siya sa Parmali, hindi galit kay Harry Roque, hindi galit kay Duterte, kay Sara Duterte, at sa kanya mga kapatid na dynastic power, abay may depresya po talaga ang ating pong kultura, may depresya po ang pagkatao natin mga Pilipino. O talagang condemnable o kasuklam-suklam na maging Pilipino. Pag ganito ang ating dinadakila mga leader, pag dinadakila natin ang isang demonyo na pala ni Duterte, na pinakita po, nire-review ko yung kanyang mga speeches, abay palakpakan ng palakpakan pag nagmumura. Anong klaseng lahi ito? Anong klaseng mga Pilipino? Etong ating po mga kababayan. Yan, meron namang ginagaya ngayon ng isang babaeng Bolchakera daw siya. Yang si, anong pangalan yan? Maharlika. Dapat pandirihan natin yan.
Yan ay gonorrhea ng journalism. Tulo ng journalism. Yung mga banatbay, mga garapata ng journalism. Yung panaligan. Abay, sa kagutuman siguro niyan. Nagpapakatuta na rin at naghahanap ng sponsor diyan po sa kanyang coalition kontra giyera. Matapos tayong bombahin ng kanyunin ng tubig at tumatalsik ang mga mangingisda mula sa kanilang mga bangka. Bawal gumanti sapagkat ang sabi ng koalisyon, kung tayo gaganti, ma-escalate lamang o lalala lamang ang tensyon. At paano pa hindi lalala yan? Eto nga, binabalaan na tayo. Sinasabing lahat ng mahuhuli ng Chinese Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ay aarestuhin ng mga inchik. At ito'y paparusahan nila sa China. Tahimik tayo, hindi tayo nagproprotesta, nagtatawanan pa tayo, nakikinig pa tayo sa mga mahardika, mga banatbay, at yung mga baka Duterte. Dapat iwaksina natin yung mga Duterte na yan. Panggulo lamang yan, kalawang yan, garapata yan, gonorrhea ng politika yan, pareho ni mahardika. Mga kaibigan, dapat po ay mag-rally na tayo laban po dyan sa pinapakita ng China. Dapat nagwawala na tayo sa karsada pareho ng Hong Kong. Bakit hindi tayo maging marangal ng mga tao? Sapagkat tayo ba ay Pilipino? Tayo ba ay talagang tinatanggap natin ng Pilipino? Walang pakialam, kaya niyang tiisin kahit na anong yuyurak sa kanyang pagkatao, sapagkat ang kanyang lolo inalipin ng mga Kastila, inalipin ng relihiyon, inalipin ng Amerikano, binayuneta ng Hapon, pinagtraidoran siya ng mga pareho nila Duterte, at hanggang ngayon, ngumingiti-ngiti pa. Ganyan ba maging Pilipino? Masyado tayong binapalasubas, binapastos na yung chick. Para okay lang at tayo nag-aaway. Tayo nag-aaway. Sasabihin ko lamang bumili kayo ng libro ko. Abay, binabas na ako. Kaya lang daw ako nag-YouTube ay sapagkat gusto ko lamang magbenta ng libro. Alam po ninyo, 20 taon na akong lumalaban sa korupsyon. 20 taon na po tayo lumalaban sa lahat ng violation ng human rights. Hindi lamang dito sa panahon ng pinakamalaking violator at pinakaduwag na naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Duterte, na siya rin pinaka-traidor na hinayupak na Dabawin nyo na ito. Pinaka-traidor na Pilipinong nakilala ko. Pinapalakpakan ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, sinusunod pa. Hanggang ngayon, mga mukhang pera lamang ang susunod po yan. At mga pareho niyang gonggong. Kung pumapalakpak ka sa isang traidor, ikaw ay traidor din. Kung kumakampi ka dyan sa mga traidor na yan, ikaw ay nagpapagamit at ultimong China ay para mo lang kinakampihan. Hindi mo nilalabanan itong issue napakalaki. Napakalaking issue na ito. Huwag kang magmimistulang vlogger lamang na jukebox na kung nabayaran ay tatahol-tahol na laban sa bangag-bangag. Hindi yan ang issue. Ang issue, binababoy tayo ng China, inaagaw ang ating teritoryo, ginagawa pong military camp ang mga Spratly, ginagawa nilang exclusive na fishing ground nila, ang Ayungin Shoal, Scarborough Shoal. Abay, kinakailangan na magsirap muna po ang ating damdamin. Huwag laban sa isa't isa. Huwag laban kay Carbonell. Laban tayo dapat sa China. Laban tayo sa masama. Laban tayo sa Parmali. Laban tayo sa lahat ng inchik na hanggang ngayon pinapayagan nating maglipana sa Pilipinas at namimili ng mga lupain kung saan-saan dito po sa buong bansa. At dinadaan po nila sa money laundering, mga maduduming pera galing sa drug, galing sa gambling, galing sa prostitusyon. Yan ang kanilang ginagamit na pambili ng mga politiko, pambayad ng mga pareho nila Harry Roque at kung sino pa mga vlogger na kumakalat ng gusto dahil po sa
suporta ng China, abay, hindi na po natin dapat payagan to. Dapat, kung kinakala, magdeklara na rin tayo ng deklarasyon na tayo'y lumalaban. Sabihin na natin, lumalaban kami sa iyo, China. Hindi ka namin kaibigan. Kung kaibigan ka namin, umayos ka. Magpakita ka ng respeto sa aming soberenya. Ano po ibig sabihin ng soberenya? Yan po yung pagkakakilanlan ng isang bansa na siya'y malaya, na siya'y may sariling lupa, may sarili siyang tahanan na parang Amerika, land of the free and home of the brave. Yan daw po ang Amerika, yan ang kanilang kanta. Na ang kanilang lupain ay lupain ng mga malalaya at tahanan ng mga matatapang. Ang Pilipino, tahanan ng mga duwag, tahanan ng mga makaduterte, tahanan ng mga traidor, at mga hinayupak na mga makaduterte. Yan po ang ating pong komentaryo sa araw na ito. Wala po akong pakialam pag mag-unsubscribe kayo. Pero sa lahat po na nagsusubscribe, salamat. Ako po si Kawaldi Carbonell. Nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.